Brother Andy. Yung April 18 po, no? Merong 7 last words sa Magalang at 5 p.m. At meron din po tayong online on Wednesday. Sa main naman po, 7 last words din po. Kaya lang, yun, merong sa main church at naka-online po yun. You can join the online service for the 7 last words and wait for further announcement po sa ating youth hangout, no? Encourage po natin yung ating mga anak to join yung mga kabataan, no? Yung energy po nila ngayong bakasyon madala po natin sa tamang channel, no? At makilala at maranasan pa nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. So, I believe bawat isa ay ready at merong wala kasi pagpa-press ko na siguro, ano? And somehow, merong mga family gatherings yung iba. And let us ready our hearts and minds for the Word of God as our Bishop. As we welcome our Bishop. Sorry po. Praise God! Good morning po. Pasensya na. Galing doon. Takbo. Nakakabless ang ating mga worker dito. Napakasipag. Bagamat marami kami ginagawa, may nangyayari. Palakpakan natin ang mga manggagawa ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, dalangin namin na yung ninanais nyo na aming maranasan, makita, matanggap, mangyari. Meron kaming expectation that whenever we are in your presence and your words, Lord God, is being declared, everything is possible. Dalangin namin yung mga bagay sa buhay namin na dapat naming makita for us to experience breakthrough ay mangyari. Tinatas ko ang bawat anak mong nandito. Salamat sa kanilang mga buhay. Sila'y nakasuko, nakatalaga sa inyo. At gagamitin niyo po ang mga ilang sandaling ito upang ang buhay namin ay patuloy na mahanda, mabago, at makarating kami sa aming destiny. Salamat po ng marami. Holy Spirit, we welcome you. Lord Jesus, we love you. And Father, we thank you today. And all glory belongs unto you. In Jesus' name we pray. Tayong lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Masaya po ako na makita kayo. Ang ating topic ay napakahalaga. Pinambagat pong mindset, kaisipan. Mindset that solves any problem. Mindset that solves any problem. Dito po sa John chapter 6, ang kwentong ito ay about Jesus feeding the 5,000. Pero yung pong milagro hindi basta nangyari. At sa kwentong ito, meron gustong ituro sa atin ng Panginoon. You see, what you don't know can hurt you. Kaya ang target ng kaaway, to limit us. Wala tayong alam. Especially when it comes to the Word of God. But what you know can set you free. What you know can change your life. And what you know can empower you. This is my journey sa buhay kong ito. Now dito, ang senaryo, gustong dalhin ni Jesus ang mga disciple sa isang tamang kaisipan. Now, si Jesus, parang walang pahinga, di ba? Palagi siyang pinupuntahan ng mga tao because they are looking for a miracle. And now, this time, kikilos si Jesus ng kakaiba to test his disciple. Ang sabi riyan, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Kasi bago na ito gusto ng pauwi ng mga tao sa ibang gospel narrative, ano? Synopsis. Pauwi na po Panginoon kasi gabi na, walang makakain. Sabi niya, bigyan ng makakain. Pero si Jesus ayaw niyang pauwi ng mga tao, gusto mong imit ang nila. And then, sabi niya, tinanong niya si Felipe, Felipe, saan tayo makabibili ng pagkain para pakainin ng mga tao ito? Now, nasa ilang sila. Bakit namang tinanong yun ni Lord? Di ba? Saan tayo bibili ng makakain?
And remember, 5,000 yun. Maging sa catering ko minsan, you need a lot of preparation. And then sabi niyan, ito yung explanation. Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. No? Now, naging tanong ko ito, bakit kailangan subukan ng Panginoon ang ating pananampalataya? Kasi gusto ni God ma-stretch tayo. Gusto ni God magkapag-develop tayo ng isang kaisipan that can solve any problem. Nais ng Panginoon Yesus magkaroon tayo ng kaisipan na kayang solusyonan na anumang problema. Hindi ko alam ang problema nyo ngayon. But I believe there's a solution. Now, ito ang tanong. Kaya ba nating paniwalaan na may solusyon sa bawat problema? Itong natuklasan ko. May mga problema sa buhay natin na hindi mo problema. Ang problema ang problema sa iyo. Nangyari na ba sa yun? Let the problem you. Now, parang ibang kaisipan, no? Kasi ako minsan, may mga problema ang kusang nasosolve. Oy, okay na pala. No? Okay na pala. Now, sabi nga, there are problems that they will take care of. Halimbawa, yung araw, hindi yung paano kaya sisikat ang araw. Diba? Paano kaya bukas? Ang sabi ni Jesus sa Matthew 6:34, huwag niyong alalahanin ang bukas, ang darating. Hayaan niyong ang bukas ang problema sa kanyang sarili. Di ba ba? So mga kapatid, may mga problema pala na, alam mo, yung araw, isosolve din sa niyang problema. Yung lupa, no? Yung tubig, kaya may cycle eh. Now, there are problems, some problems that are natural problem. Okay? And some problems, kung minsan, hindi talaga problema. Pero kung minsan, nagiging conscious lang tayo. Na-stress tayo. No? Alam ba ako si Jesus? Ako, daming tao na naman, dumating. Di ba? Paano ito? Hindi siya nagpanik. Alam na niya ang kanyang gagawin. Kasi meron siyang mindset. Kaya nga po, sa sitwasyon ito, ang tinetest si Philip. Si Philip po kasi siya gagamit ng calculator. He always analyze everything. Wala na ba sama doon yung calculate tayo, no? So, paano, Lord? 200 denari. Sometimes, we look to money for solution. Pero lalaki dyan, si Andrew. Si Andrew naman po, iba siya. Lagi siyang naghahanap ng madadala kay Jesus. Believe na believe kay Jesus. Nakita niya si Peter na kanyang kapatid. Natuliro, hindi alam ang gagawin. Ano ginawa ni Philip? Dinala niya si Simon, Peter, kay Jesus. At this time, nakita niya yung bata. Yung bata may dalang baon. Tingnan ito, no? Iba yung bata ito, Boy Scout. Ayaw niyang problemain ng iba ang problema niya. Siya mismo responsible sa kanyang sarili. Pero ang maganda rito, nag-volunteer. Nang makita ni Andrew, yung bata may dalang baon. Alika, punta tayo. Now, siguro kung tayo, baon lang yan, 5 isda, 2 tinapay. 5 tinapay, 2 isda. Ano ba yan? Diba? Pero si Andrew, masyado siyang believe kay Jesus. Kaya mga kapatid, naniniwala ba kayo? Lahat ng naniniwala, magsabi ng amen. Naniniwala ba kayo na sa bawat dalikha ng Diyos dito sa mundo ay may nakapaloob o may taglay na milagro o solusyon sa bawat problema ng tao? Can you believe that? Kung minsan ang problema pala, ang solusyon nandyan na. Halimbawa na lang, yung baka, kailangan mo ng gatas. Paano magpaproduce ng gatas ang baka na kumakain ng kulay berde? Pagkatapos lalabas, kulay puti. You see, yung baka, milagro na yun. Sa kamay mo, may milagro. Amen? Sa lahat ng sitwasyon natin. Sa lupa, may milagro. Yung may tumutubog ginto. Ano yun? Palay. Maraming milagro sa buhay natin. Yung lang binhi. Sabi nga, every seed, in every seed, there is a miracle inside it. Diba? Kung titignan mo yung binhi, parang binhi lang. Pero sa loob niyan, may buhay. Mapunta lang sa tamang environment. Malagay lang sa tamang kalagayan. Merong hibalang nandiyan. Kung yung binhi, may dalang milagro.
may solusyon. Ikaw din, may nasayo na may dalang milagro. Nilikha ka sa wangis ng Diyos. You are created in the image of God. There is something in you that the world needs. Kaya mga kapatid, kamukha ng isang king na nagkasakit, si Hezekiah. Mamamatay na siya. Then nag-pray kay God. Naniwala na kaawaan siya ng Diyos. And then sabi ni God kay Isaiah, balbalik ka, sabi mo kay Hezekiah, hindi siya mamamatay. Pero may pinagawa. Ano yon? Yung bunga ng igos. No? Maraming milagro nandyan sa paligid natin. Ang ginawa doon sa bunga ng igos, dinigdig. Ginawang parang pantapal. Pinakuluan niya. Hanggang siya maging malambot na, dinigdig pagkatapos yung karamdaman niya. Doon gumaling. Although sinabi na agad nagagaling siya, pero gangabat ang Diyos ng ibang paraan. Ano yung nandoon? Yung palang nakapaligid sa atin, gamot yan. Dahon ng bayabas, kung mataas ang sugar mo. Diba? Kahit kayo ng tulod ng mulberry tree. Yan. Lasang kamatsiles. Kung minsan naghahanap tayo ng iba't ibang solusyon, no? Tama naman yon. Pero kung minsan yung solusyon nasa tabi mo. Minsan yung anak ko, si CJ, masakit ang tiyan. Ang ginawa ko, nagpakulo ko ng dahon ng bayabas. So anak, sabi ko, inumin mo ito. Ayaw inumin. Pero nung ininom niya parang kape, kumusta? Okay na po, sabi niya. No? So, bawat lugar may milagro. Sapagkat bawat delikha ng Diyos may dalang blessing. Ang minsan, hindi isip ko nga yung, ano kaya dalang blessing ng mga cockroaches nito? Ayaw ko ng ipis Siguradong may dala yan. Sa ibang bansa, kinakain yan. Oo. Meron ako napanood, kaibigan niya yung nakakulong, naging kaibigan niya yung ipis. Nagkakwento man sila. So, solusyon yun sa kanyang pagkainip. So, mga kapatid, mayroong nasa iyo. Amen? Nandyan na yung solusyon. Kaya nga po, itong message natin, develop a mindset that solves any problem. Mahalaga yung taglay natin kaisipan. Sapagkat yung ating taglay na kaisipan, yan ang magdadala sa iyo. Aba, kailan nakakalungkot yung road rage dyan po sa Rizal ba yun? No? Meron siyang mindset Hindi naman talaga siya makikipag-away, iniiwasan. Pero ganban, bakit magdadala ka ng baril? Di ba? So meron siyang kaisipan, kahit bawal, kailangan niyang protektahan ng kanyang sarili. Kailangan niya magdala ng baril. Kaya dumating sa punto na hindi man niya gusto, pero naka-mindset na nandun na kanyang kaisipan. Baka magdadala ng baril kung hindi ka ready makilaban. No? Alam niyong kwento. Ngayon, hawak-hawak rehas. Kawawa naman. Sino man na may kasalanan nun? Di ba? Sino man? Mahalaga yung mindset. No? Alam ba, may mga ganyang sitwasyon. Pag meron tayong tamang mindset, aayos ang buhay, hindi gugulo. Sa halip na magalit ka. Ay, sorry po. O kaya, maging humble ka. Yung taglay mong mindset, yung peacemaker tayo. Anak tayo ng Diyos. Sa mga precious anak, sabi ko, pag may nagmamadal, kinat ka, pabayaan mo lang. Bakit po? Baka may problema. O po, mga pasiar niya ako. Hayaan mo lang. Diba? So, mahalaga yung mindset natin. Now, pag tama yung mindset natin, tama din yung ating approach sa buhay natin. Now, magkakwento ko sa inyo ng isang babae sa Bible na napakahirap ng sitwasyon. Parang wala ng pag-asa. So doon sa 2 Kings chapter 4, verses 1 through 7. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay na may takot kay Yahweh hanggang mamatay. Dedicated. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. And ang sabi ng verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? Patawad po, sorry. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano bang meron ka sa bahay? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Now, verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggang mayroon kang mahiram.
Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng lagis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae. At pagdating sa bahay, ay nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Na verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat. Sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Na verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalisay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. Pagpalain po ng Diyos sa kanyang mga salita. Itong babae, kung tayong lulugar sa kanyang kalagayan, napakahirap. Meron siyang 5 matinding problema. Una sa lahat, yung personal pain, the sudden death of her loved one. Yung kanyang asawa. Alam mo yung mamatayan ka lang, di ba? Masakit na yun. Parang hindi ka na makapag-isip. Parang hindi ka makapag-move-on. Ito yung kanyang kalagayan. Pangalawa, yung kanyang personal crisis. Single parent. During that time, sa mga Hudyo, sa Hebrew, pag wala kang asawa, kawawa ka. No? Walang magtatanggol sa'yo. Alam ng mga Bible scholar yan. No? Yes, si Pastor, Bible scholar yan. Si Pastor, nakalimutan ko ang pangalan bigla. Pastor Pablo. Bible teacher po siya. Marami hindi alam ang gagawin. Pag may problema ka, kuminsan naisip mo na lang pag wala ka ng parang pag-asa. Ang maisip mo yung mura na lang, yung lubid o kaya Clorox. Diba? May mga ganyan. Pangalo, domestic nightmare. Yung kanyang mga anak. Dahil sa kanyang utang, kukunin, gagawing alipin. So, grabing sitwasyon to. Alam ko, pero sa inyo, hindi pa ganyan kagrabe ang inyong problema. Nandiyan pa yung mahal mo. Meron kang pamilya. No? Yung pang-apat, social stigma. Wala nang naniniwala sa kanya kasi utang eh. Pag naglalakad, mautang yan, hindi iwasan. Baka utangan. Social stigma. Ang mahirap magkautang. Lalo na sa 5-6. Kaya madalas sabi ko sa mga tao, huwag kayong mag-start ng business sa utang. Amen? Bakit? Doon pa lang, problema ka na. Pero po kung kilala, minsan nag-a-attend sa atin dyan sa Magalang. Nakakuha siya, naka-estrada. Ito, sino kaya ito? Sabi ko. Isang araw nagkita kami. Pagkalan pa niya, tawag sa akin, Don Ramon. Don Ramon. Kaya alam mo yun, Porak. No? So nagkwentuhan kami. Sinama niya kami sa bahay niya. Ang laki ng bahay niya, ni Don Ramon. Enriquez ba yun? Don Ramon Enriquez. Ano? Oo, patay na, di ba? Oo, patay na. Kay Lord na. Kinuwento niya ako, paano siya nag-start sa business. Pupunta raw ng Manila, maglalakad lang. Pupunta sa mga construction. Kakausapin yung contractor o foreman. Kung meron silang order na buhangin, wala naman siyang truck. Ang gagawin niya, kakausapin yung kilala niya. Hanggang sa yung mama, alam mo yan pala, si Ate Shay, taga-Pora. No? So yun. So mga kapatid ko, all we need is wisdom. Pero siyempre, kailangan mo ng knowledge, information. But you also need understanding, comprehension. Wisdom is application. No? So itong babae ito, kailangan niya ng wisdom. Kailangan niya ng revelation sa kanyang sitwasyon. Itong panglima, medyo nauuna ako sa preaching ko. Itong panglima, yung kanyang spiritual problem. No? Meron siya spiritual disappointments. Prophet ang kanyang asawa. Likod ng Diyos. And then namatay. Pagkatapos ang napamana, utang. Sige, kumisan, tayo nga kumisan, Christian tayo, di ba? Nagka-question ka, Lord, bakit ako nagkasakit? Nagkasakit ka lang yan. Eh sa mundo ito, normal kuminsan na magkasakit. Because our bodies are not perfect. Everything on the world is broken. Our health, the family,
the system, the government. Nothing works perfectly, sabi nga ni Rick Warren. Diba? Even the relationship, hindi maayos. Kaya nga, we need a mindset, a kaisipan, na pwedeng mag-solve ng lahat ng problem. So ito yung kanyang kwento. Now, itong ginawa niya, pumunta siya sa Word of God. Lumapit sa Diyos. Meron siyang daladalang tanong, kailangan. At may daladalang question sa isip din niya. Pero sinantabi niya yon. Ang ginawa niya, nakinig sa lingkod ng Diyos. Itong dalawang katanungan ng propeta nang siya lumapit. Sabi sa verse yung ating binasa, anong may tutulong ko sa iyo? Ang ganda, di ba? Siguro tayo kagad sasagot. Diba? Baaring, pagpari mo po kung tumama ng loto, magka-business, okay naman yon, no? O magka-pera. Dalawang tanong ng prophet. Number 1, anong may tutulong ko sa iyo? Pangalawa, ano bang meron sa bahay mo? Ito yung sagot niya, wala po. Pero hindi period eh. Bigla niyang naalala, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Na kung siguro tayo, wala kang makikitang pangako na maganda sa isang boteng langis. Parang si Andrew, maaaring wala siyang nakikita sa bata. Pero iba yung kayong paningin eh. Pwedeng ilapit din sa Diyos. Yung 5 isda, yung 5 tinapay, 2 isda. Itong babae ito, meron siyang tinatawag na possibility mindset. No? Meron kasi 2 klase ng kaisipan. Tandaan niyo ito. Sa 2 tanong na yan, ang tugon natin ay maghahayag kung anong uri ng kaisipan meron tayo. Unang tanong, anong may tutulong ko? Marami sa atin at sa Pilipinas umaasa sa tulong. Diba? Salamat naman sa mga tulong. May mga panahon talaga kailangan natin ng tulong, assistance. Pero hindi palaging tayo tinutulungan. Amen po ba? Pero yung pangalawang tanong, it reveals the kind of mentality she has. Meron po, isang bote ng langis. Sabi niya, now, 2 kinds of mindset. Meron tinatawag na fixed mindset. Ano ba yung fixed mindset? Yung wala kang nakikitang solusyon sa iyong sitwasyon. Kung atin titingnan, itong babaeng ito, parang walang solusyon. May pangalawang mindset, possibility mindset. May nakikita kang solusyon sa bawat imposibleng sitwasyon. Hindi mo lang alam kung paano. Tandaan nyo, ang ating trabaho, maniwala sa Diyos at sumunod. At sa mga mahirap na bagay, siya na ang bahala. Amen? Ito yung traits ng merong mindset that solve any problem. Number 1, you come to God for wisdom and guidance. Madalas ang ating problema, kuminsan ang kailangan hindi milagro, but wisdom. Wisdom. No? Si Haring Solomon, when he became king at a young age, hindi siya nagpray ng kayamanan. Ang hiningi niya kay God, give me wisdom so that I can govern your people wisely. Natuwa si God. Di ba ba? Kasi kuminsan, mga kapatid, may pinagpe-pray tayo at makabigay ni God, pero pag wala kang wisdom, wala kang capacity to manage, the blessing can be a curse. Blessing can destroy you. So kaya nga pag meron tayong pinagpe-pray, no? I-prepare mo rin ang iyong sarili. No? Remember this, what you cannot manage, you will lose. Hindi ka pwedeng bigyan ng Lord ng isang responsibilidad na hindi mo kapasidad. No? So napakahalaga ito ng wisdom. Kaya doon sa James chapter 1 verse 5, ang context nun about problem, trials in life. Ang sinuggest ni James, ask for wisdom. No? Mahalaga yun eh. Kasi tandaan nyo, pag may wisdom ka, lahat may solusyon. Itong laptop, bunga ng wisdom yan eh, ng idea. Itong microphone, dati wala yan. Pero may nakaisip. Nakita niya, lahat ng problema may solusyon. Di ba ba?
Yung light bulb, ang naka-invento 10,000 times nagpe-fail. At ang sabi niya, sino sa yun? Thomas, Thomas, yes, ano? Nakalimutan ko ang apelyido. Thomas Edison. Ano sinabi niya? I have found 10,000 uh, ways that doesn't work. I learned. So you will learn from yun yung wisdom. Hindi mo sinasabing failure ka. Tinitingnan mo yung mga trials mo, mga failures, it brings you closer to your solution. Ang kailangan lang tuloy-tuloy. Ito sinasabi ko sa mga batang pastor. Tuloy-tuloy lang kayo. Mahalin nyo ang mga tao. Pagtsagaan nyo. And then makikita mo, lumalago na ang ministry. Nadaanan ko yun. Naglalakad lang po ko sa baryo namin. Pinagtatawanan ako. 1983, 1985, 86, I started pastoring. Sa bahay namin nag-umpisa. Pagsistida ako, tinatawanan. Pero tuloy-tuloy lang. I listen to God. I share the word. I disciple people. Eventually, I am here. Amen? So, ganoon din po yun, mga kapatid. Matuto tayo. Huwag kang susuko. Tuloy-tuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. Sabi nga ng Ecclesiastes 11, keep throwing your bread. Keep casting your bread upon the water. And soon, it will return to you. In other words, keep doing good. Amen. Gawa ka lang, tuloy ka ng mabuti. Yung pinapakita na kasi gawin mo, later on, it will make sense. Makikita mo, magbubunga na. Tandaan nyo, yung kasabihan natin, may katotohanan yun, pag may tiyaga, may nilaga. Amen? So remember this, napakahalaga, guidance. Ang ginawa niya, lumapit sa man of God. Yung man of God naman, meron siyang tamang mindset. Sabi niya, I am a solution. I am here to give wisdom and instruction. So ito po yung mga tamang mindset. Pangalawa, you see possibility in every difficulty. Hindi mo na, problema na naman, no? Wow, Lord, challenge ito ba? This is another opportunity for me to pray, to ask for wisdom, and to exercise my faith. Lord, faith project ito. Amen? Alam mo kayo, nagpapatayo na tayo. This coming Sunday, we will be celebrating our 45th year anniversary ng ating Mother Church. Ngayon, nagpapatayo na tayo ng building. Nung unang bilhin natin yun, maraming nagkukuha sa akin yung lupa kasi 50 million binibenta. Wala naman tayo 50 million. Diba? But God has millions of ways to bless us. Alam mo, nabayaran na yun. No? After 10 years, matagal lang, kaya tuloy-tuloy lang. Eh ngayon, mahal na. Dati nung bilhin natin yun, 1,000 plus lang, 1,100 per square meter. Ngayon, nasa 30,000 na. 30,000 na ata, no? 30,000 per square meter. Kasi wala ka nang mabibiling lupa dyan. San Fernando, malapit sa SM. Yung ating kasing lupa dyan, ilang minuto lang from SM. Mula sa expressway, lalabas ka, di ba, sa exit ng NLEX. Mga 1 kilometer lang, mga 4 minutes lang away. Mga 400 meters lang sa SM. Amen po ba? Now, we are building. Meron tayong tinatawag na possibility mindset. Kaya tayong mga nandito, walang dahilan para hindi ka makapunta sa ating anniversary. Hindi pa sabihin busy ka o kaya wala kang masakyan. Mga kapatid, anak ka ng Diyos, you are a problem solver. You have a mindset that can solve any problem. Kaya nga nandito kayo eh. Na-overcome mo yung obstacle. This coming Sunday, wala muna tayong gawain, Pastora. Okay. Wala tayong gawain dito. Dapat sana meron. Pero magkita-kita tayo dito. Okay? Magkita-kita tayo dito. Pupunta tayo doon. Ano tayong oras magkita, Pastora, dito? 2:00, 3:00? Malapit lang naman, no? Kasi open gate na po ng 4 o'clock. 3 o'clock po, Ate Barbs. 3 o'clock. Ngayon, pag napaaga kayo natin, mag-SM muna kayo. Okay? Kaya lang, wag kayong bibili, magpalamig lang kayo. Kasi meron tayong mga booths doon na pwedeng makabili tayo. Yung pong mga magtitinda doon, kasama na po yung partners, yung 50% na kita ibibigay sa ating pinapatayo. Maganda yung pinapatayo natin doon. Yung kasi ang ating church sa Dolores, problema natin parking. 4 services tayo doon.
Hindi ka pwedeng lumampas ng 5 minutes, traffic na. So God bless us. Alam mo kung hindi natin tinapangan natin mga sarili, yung makita mo that in every difficulty, there is possibility, walang mangyayari. Kaya hindi pwedeng wala tayo next Sunday. Amen po ba? Dadalo tayo. Hindi pwedeng sasakyan. Ang dami yung sasakyan. Amen? Kung wala tayong pamasahe, ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na. Magmura lang naman. Magkano ba pamasahe? Paano ang ating gagawin natin, Barbie? Ha? Yung mga may sasakyan, isasakay tayo. Ito, si Ate Beth, 5 ata ang band niya, di ba? Di ba? Yun, yung mga walang masakyan, isasakay natin. Sige nga po. Bali, opo, Bishop, bali ano po, yung na-announce po last time, nagpa-register na po yung iba yung with or without vehicles. Sa mga without vehicles po, magpo-provide po ng vehicle. Bali, sabay-sabay po nga alis dito po at 3 p.m. Thank you po. Amen. Okay, isuot natin yung ating mga t-shirt, di ba? Yung Arise and Build. Ngayon, kung wala kayong mga t-shirt na Arise and, mag-black na lang tayo. Tama ba ako? O para alis, blue. Ano ba? Midnight blue, ocean blue, or bluer than blue? Ano klase blue? Ha? Okay. Navy blue? Okay. Alam po, life is very challenging. You need a word from God. Alam ba, yung tinuturo natin ngayon, pinag-aaral natin dito. You see, God's word is wisdom. Karunungan niya. Basahin lang niyo yung Proverbs. Ang Proverbs hanggang 31. Di ba? 31 chapters a day. Ibig sabihin, 1 month yan. Yung talino ni Solomon, yung wisdom ni Solomon. Walang hindi nasolve na problema si Haring Solomon. Lahat nasolve niya. Why? Wisdom from God. So, you see, pangatlo, bilisan po. You demonstrate faith by obeying God all the way. You see, sabi nga, trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus than to trust and obey. Now, ito yung instruction. The instruction that leads to a miracle. Tandaan nyo, ang milagro hindi basta nangyayari. Palaging may prophetic word, may instruction. Kaya napakalaga pag ako'y nagpipreach, o sino ba po nangangaral? O kayo nakikinig ng mga preaching, listen to the Holy Spirit. Ano ba ang sinasabi mo sa akin ng Holy Spirit? Anong wisdom ang binibigay mo sa akin? Ako madalas ganon. Nakikinig sa dapat gawin. Wisdom from the Holy Spirit. Itong man of God, ang ganyang, kung titignan nyo, parang it doesn't make sense. Anong meron sa isang bote? Parang si Andrew. Anong magagawa ng 5 tinapay at 2 isda? Pakakainin mo yung thousands of people. You see? Pag meron kang tinatawag na mind, a mindset that solves anything, there is always possibility. There is always a way. Amen? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Nung ako hindi pa born again, I was a dropout. I thought that's the end of everything. Wala na akong future. Matutulad na lang ako sa mga barkada ko na ganyan. Wala nang mangyayari. But the moment I read the Bible, I surrender my life to God. I have committed myself every day. Lalapit ako sa Panginoon. Lalakad sa kanyang kalooban. Every day. Not every year, but every day lang. Yun lang yung problema ko, every day. Bahala sunod sa bukas. Now, I am already 60 years old. I got saved. 18 years old ako. At yung araw-araw na yun, di ko namalayan. Marami ng magagandang bagay ang nangyari sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ang instruction niya, napakasimple, manghihiram ka ng basyo ng mga lalagyan. Hanggat may mahihiram ka. Pag may nahiram ka na, sabi niya, punta ka sa iyong kwarto. There's something about room. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:6, sabi niya, pasok ka sa inyong silid, manalangin sa amang hindi mo nakikita. At ang Diyos na nakakakita ng ginagawa mong lihim, gagantimpalahan ka. Hindi na nagtanong yung babaeng balo, paano mangyayari? Anong gagawin? Basta dibuhos mo lang, nandun sa kwarto, and miracle is happening. Amen? Sa mga mahirap na bagay, Diyos ang bahala.
Ang trabaho natin, maniwala at sumunod. And then, tinuruhan siya mag-business. Go and sell. Yung natira, gamitin nyo. Yung pambayad nyo ng utang, yung natira, gamitin nyo. Hindi tayo pwedeng aasa lang sa sinasahod natin. Merong nasa iyo na pwede kang makapag-business. Habang ka na kwento ko, wala naman siyang puhunan kundi paalang, laway, at siyempre prayer. Amen? Yun, bless ni God. Nagpe-pray ako minsan, Lord, ano bang nasa akin? Kailangan kong i-master. Ano bang meron ako? Yung aking tinatawag na signature strength. So, nireview sa akin na God, binigyan ako ng gift to teach and to preach. Okay. Now, for more than 40, almost 40 years na, nabaptize ako 1985 ng Holy Spirit. 40 years na. Simula nang maranasan ko yung binigay ni God sa akin na gift. I am here today. Amen? Lahat tayo may gift. A gift that will make you successful. Ang iba sa business, ang iba sa pagiging architect, iba sa inyo pagiging cook. Kanya-kanya tayo. Ano bang nasa iyo na pwedeng gamitin ng Panginoon? So, wag lang kayo aasa sa sweldo. Okay? Kailangan meron kayong pwede rin passive income o kaya yung, Lord, itatabi mo ito. Huwag niyo lahat uubusin sa McDo sa Jollibee. Diba? Magbasa tayo, mag-aral. Dapat palagi tayo nag-aaral. Continuous ang ating growth. And then, tumingin ka na naalala ko ng hirap na hirap kami. 10 kami magkakapatid. 10 kami magkakapatid. Hindi alam ng nanay ko kung paano mabuhay. Ang naisip niya, magtinda ng balot at ng hotdog at ng pusit dinerang na pusit. Tinulungan ko siya. Kukunin ko yung mga balot niya. Pupunta ko sa mga blackjack, sogalan. Tulungan ko. Malakas saka yung baritog, saka yung baritog pala, saka mani, malaki ang kita. Saka yung balot. Yung anak ni Brother Ted yan. Di ba? Malaki yung kita ng balot. Malaki kita na. Kung kuna lang ako nun, hindi mo nang babayaran. Utos ako ng nanay ko. Hindi ko nahihiya. Kahit pogi ako, hindi ko nahihiya magdala ng balot. Kumisan yung balot ko, Penoy. Kaya tatawagin mo Penoy. Bigyan ko ng pangalan. Penoy. Pag naman yung balot, hindi Penoy, Abnoy siya. Abnoy, ang sakit. Eh ngayon, yung Abnoy, yung Penoy, Bishop na. Tuloy-tuloy lang tayo. Mabuti ang Diyos. Nakaraos kami. Hindi kami pinabayaan. Kasi makapag-abroad yung goyo. Daw nang maborn again kami, nagbago yung buhay. Amen? Mga kapatid, kay Jesus, ang buhay ay palaging may solusyon. Sinusubok ka lang. Alam na ng Diyos na kanyang gagawin. Sinusubok lang niya si Felipe. Huwag ka lang paista. Masarap maniwala kaysa magduda. Hebrews 11:6, without faith, kung walang pananampalataya, hindi tayo makapagbibigay lugod sa Diyos. At ang pangako niya, ang Diyos ay nagbibigay gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Kamukha ng babaeng ito, hindi siya lumapit sa bolang kristal, hindi siya lumapit kay Madam O'Ring o sa horoscope, lumapit siya sa man of God. Lumapit siya sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, palaging may wisdom at may blessing. Amen. So itong babae ito, grabe kanyang problema. Pero may solusyon. Ito ang tanong ko ngayon. Kung yung babae, sa aking pagtatapos, kung yung babae na natili sa bahay, nagmukmok, nag-self-pity, palagay nyo kanya, anong ending ng kanyang kwento? Tama po kayo, sementeryo. Susunod sa asawa. Meron po kasi akong kalala, kamamatay lang ng asawa niya. Pinag-pray namin eh. Namatay yung asawa. After 1 week, sumunod yung babae. Namatay. Kasi wala nang nakikitang pag-asa. Now, ito ang tanong ko. Sino ang unang kikilos upang ang milagro o himala ay mangyari? Tayo ba o ang Diyos? Mahalagang sagutin natin yan. Mari ang sagot ninyo ay ang Diyos. Tama rin po yun. Kasi lahat nakahanda na. Nandyan na.
Inihintay ka na lang ni God para yung milagro ay maranasan mo. Amen? Huwag tayong gagaya kay Juan Tamad. Hinihintay na malaglag ang bayabas. Alam mo, sabi ko kanina, sa inyo kanina, everywhere, yung lahat ng nilikha ng Diyos ay may milagro. Nandiyan na yung milagro mo. Hindi mo lang nakikita kasi tingin mo, tinapay lang yan. Tingin mo, isang boteng langis lang yan. Pero may nilagay ang Diyos sa'yo. Parang si Peter. Sabi niya sa isang lumpo, humihingi ng limos. Gintot pilak pala kami, sabi niya. Pero kung ano yung meron sa amin, ibibigay namin. Tumayo ka sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret. Bumango ka, tumayo, gumaling. Merong nasa iyo, si Kristo. Siya'y karunungan, kaalaman, kalakasan. I can do all things to Christ. Akala wala na akong pag-asa. Pero meron palang nasa akin, si Jesus. Amen. Meron nasa iyo yung anointing, yung bottle of oil, symbolizes the Holy Spirit. We are the body of Christ. We are the temple of the Holy Spirit. Now, pasin yung kwento ito. Dito na ako magtatapos. Nang inalis ni God ang Israel sa slavery, tumakas na sila. Nagbagong isip si Pharaoh. Hinahabol silang muli at gustong ibalik o patayin. Ngayon yung mga Israelites natakot. Nagreklamo, Moises, sabi niya, handa niya yung mga kaaway, papatayin kami. Sinetap mo lang kami kasi walang libingan sa Egypt. Mamamatay kami rito. Tumigil kayo, sabi niya, magtiwala kayo sa Diyos. Hindi siya pinapahinggan. And then, ang ginawa ni Moses, tumawag kay Yahweh. Pansinin niyo ang sabi ni Yahweh. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moses, bakit patuloy ka pang humihingi ng tulong sa akin? Question. Bakit ito sinabi ni God? Kasi na kay Moses ng solusyon. Remember, nang ayaw niyang sumunod kay God doon sa burning bush. Sabi niya, Moses, ililitas mo yung Egypt. Sino ako? Sabi niya. Hindi ko marunong magsalita. Baka itanong ang pangalan mo, anong pangalan? Ang dami niyang reason. Ito yung tanong ni God kay Moses. Ano ba ang nasa kamay mo? Tungkod. Nakikita tungkod lang. Bitawan mo, naging ahas. Kinuha niya muli, naging tungkod. Yung tungkod na yan, sabi niya, yan ang gagamitin mo. Kaya yung tungkod ni Moses, naging tungkod ng Diyos. Kaya sabi niya, in other words, na kay Moses na, bakit ka humihingi ng tulong sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay? In other words, nasa responsibilidad niya ang destiny ng bayan kasi siya ang leader. And then, ang sabi niya sa may verse 16, sabi niya, pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig, makatawid ang mga sarita sa tuyong lupa. So, kay Moses na. Nandun sa kanyang tungkod. Kasi nabiktima tayo ng Disney, ng mga fairy tale, di ba? Yung wish, yung dream. No, maganda naman yung mga nakaka-inspire. Pero na-program tayo sa magic. Iniisip na, siguro na mag-magic si God. Hindi magmamagic ang Diyos. Ang milagro mangyayari pag tayo ay kumilos. Kung hindi tataas ni Moses ang kanyang tungkod, walang milagro. Kung saan na kukuhan tayo dyan Halimbawa na lang, yung wall of Jericho. Hindi yan basta natumba. Kailangan silang makinig ng instruction at magmarcha. No? As they march, no? Pag-iliba mo anak, yung wall of Jericho, di ba nag-crumble yan? On the seventh day, they marched 7 times and they blow the trumpet and they shouted. Meron bang milagro mangyayari kung hindi kumilos? Kaya kung bisan, yung kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, when it comes to a certain sense, parang okay yun, totoo yun. Pero sa salvation, hindi. Ang salvation natin, gawa lahat ni God. Although naawa siya sa atin. Pero hindi mo pwedeng iligtas ang sarili mo, siya lang ang pwede magligtas. But when it comes to miracle, madalas, meron tayong ginawa. Halimbawa po, yan. Halimbawa, si Naaman. Nang lumapit siya kay Elisha, ang sabi ni Elisha, punta ka doon sa tubig ng Jordan, maglulub ka ng 7 times. Nagalit siya na-offend. Akala ko pa naman, sabi niya, ikukumpas niya kanyang mga kamay at mawawala ang ketong ko. Nagalit. Yung pride niya tinamaan. Bakit doon sa Jordan, asmanis yung farfar, sabi niya.
Pero sabi ng kanyang katulong, di ba lahat gagawin po niyo kabaling lang kayo? Na mapag-isip-isip niya, sinunod. Tama nga naman siya kung titingnan mo. Bakit kailangan pang gawin yun? Bakit? Hindi lang siya ilehans. O kaya, kumpasan. Ngayon, 7 times, naglublob siya. Paano kung 3 times lang? Gagaling ba siya? Hindi. 4 times, hindi pa rin. 6 times, wala pa rin. Sige na nga, 7 times. 7 times, yun na wala. So mga kapatid, dapat ang ating pagsunod sa Panginoon, kompleto. Baka ma-abort ang ating milagro. Baka po siya yung kulang sa buwan. Kulang sa bilang. Sa balot yon ay nagiging. So mga kapatid, si Jesus, si Peter, nang lumakad sa tubig, kailangan niyang munang umalis ng bangka. Kaya madalas tanong ko, ano bang mas mahirap? Umalis ng bangka o lumakad sa tubig? Alin po yung 11, hindi nakalis ng bangka. Isa lang ang umalis ng bangka. Si Peter. Ibig sabihin, mas mahirap umalis ng bangka kaysa lumakad sa tubig. Si Peter lang ang umalis. Ang iba nandun. Bakit si Peter ang nakalakad? Kasi siya ang kumilos. Sa buhay natin, nandiyan na ang milagro. Nandiyan na yung answer. Nandiyan na yung solusyon. Our problem is our mindset. Kung minsan meron tayong kaisipan, sa bahay lang ako i-bless ni God. Hindi ganun ang style ni God. Hindi pwede yung style natin ang ating ipairal. Dapat yung paraan na Diyos. Alam mo, malaki pa ang ating mararating. Matindi pa ang ating mararating. Kamukha ng babae ito na dinudugo for 12 years. Ano ang kanyang mindset? Mahawakan ko lang. Yung laylayan na kanyang damit. Gagaling ako. Hindi sinabing mahawakan lang ako ni Jesus. Marami sa atin ganun ang mindset na, Lord, touch me today. Lord, hipuin mo ang anak ko. Lord, hipuin mo ko, Panginoon. But there are times tayo ang lalapit sa Diyos. Ang hihipo sa Kanya. Naintindihan niyo ko mga kapatid? Kaya without faith, it is impossible to please God. Hanggang lang kayo tayo maghihintay. Marami sa kakahintay ng milagro, ng swerte, ng pagkakataon, ng paggawa, nilampasan na sila. Sometimes you don't wait for your miracle, for your opportunity. You create it. You move toward it. Amen. Kabukha niyan. Naramdaman ni Jesus na hawakan lang yung laylayan. Sabi may kapag yan ang lumabas sa akin, sinong humipo sa akin? Ang dami nakaka-touch kay Jesus. Pero wala yung faith. Ako po, sabi niya. Anong sabi ni Jesus? Huwag kang matakot. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng aking kapangyarihan. Although lahat ng kapangyarihan sa Diyos, lahat ng milagro sa Diyos. Pero yung ating pagkilos, yung galaw ng ating pananampalataya, ito ang may dalang milagro. Amen? So, sa Bible, ini-encourage tayo na mag-develop ng mindset, ng kaisipan, na pwedeng mag-solve ng lahat ng problema. Created tayo in the image of God. We have the Holy Spirit. Si God, palaging may solusyon. Actually, yung mga solusyon, nandyan na lahat. Hindi mo lang nakikita. Bakit nagkaroon ng ganito? Sabi ko nga, bakit nagkaroon ng ganyan? Dati wala. May nakaisip. Sino magkakakalang ang bakal lilipad? Diba? Aeroplano. Baka darating pong panahon, wala ng driver, ang mga kotse, AI na lang. Sa iba, ganun na. Noon natin naiisip, pwede ka mag-shopping through online. Ngayon, di ba? Shopee, order po, Shopee, delivery. Diba? Kaya, nung bata ko, nanood ako ng voltage pipe. Sabi ko, sinakausap, ganyan sa monitor. Parang imposible. Kayo nga ngayon, kausap nyo, FaceTime, Messenger, di ba? Nasa Europe. Konting segundo lang ang depresya, nag-uusap kayo. Paano nangyari yun? Lahat may solusyon. Kaya dapat hindi ka fixed mindset. Possibility mindset. With God,
pwede kang makarating. Hindi lang hanggang balintawak o monumento. Ang iba kasi hanggang monumento lang, natatakot. Kaya Andres Bonifacio nakaganyan. Yung itak. Nakita ba yung monumento? Yung itak nakaganon. Sabi ni Andres Bonifacio, ang ganyan ka lang. No, hindi ka lang pamparangay. Ikaw ay pang-international. Nung bata ako, tama ba yung oras natin yan? 7:18? Kanina pa ganyan kaya nagtatagal ako magsalita. Nung bata ako, nagpapasuro ko ng kalabaw. Lilipad yung aeroplano. Hindi ko man pinapansin. Wala sa aking imagination, sasakay ko ng aeroplano. Baka pupunta ng ibang bansa. Kasi ang maganda ganito, kapatid, hindi ka aksidente. Hindi ka lang, basta nandito, sinugo ka ng Diyos. Palagi ko sinasabi, hindi mo naman gusto na ikaw mapaganak sa taong 1985. Si God ang may gusto, bakit ka nandito? Maaaring kamukha ng babae ito, may nawala sa iyo. Nasa mahirap ang sitwasyon. Pero wag mong lagyan ng tuldok yung ating binasa may kama. Maliban, meron ka pang magulang, meron kang anak, pero nasa iyo na kailangan ng mundo. May solusyon sa lahat ng bagay. Amen. God is with us. Tayo po'y manalangin. Huwag ka nang magdalamhati. Punta ka na sa next chapter ng buhay mo. A new beginning, a new chapter, a new episode na gustong gawin ni God. Huwag kang pa-stuck sa nakaraan. Develop a mindset that can solve any problem. A mindset that can conquer every difficulty. God is with you. The Word of God lives powerful. Taas mo yung kamay. Sige. Yes, Lord God, open our eyes, Lord. Help us to see. Makita namin yung dapat makita. Huwag naming mamaliitin yung abilidad, kaloob na binigay mo sa amin. Maaring meron na sa bahay namin na pagmulan ng milagro, ng business, ng new opportunity. Meron na sa amin na talino na binikaloob po ninyo. Na nandyan na, binigay mo na. Father, in the name of Jesus, buhay pa po kami. We can make our life count because you are with us. Dinadala ko yung mga anak. Bawat isa po sa amin. Makita namin na sa iyo walang imposible. Na kung kami magtitiwala, mananalig, lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. Lord, ano man kumukontra sa isip namin, maaring ito'y nagarapon na. Maaring ito ay tinakot na programa ng mali. But now, nabubuksan ang aming isip sa pagitan ng iyong mga salita. Dahil linuwanagan po kami at ang aming pananampalataya sa iyo ay lalong tumatatag. Abang Diyos, sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoon Yesus, dalahin ko po. Matanggal naman po mga maling isip, mga natanim sa aming subconscious na automatic kuminsan nagagawa na namin, naiisip na namin, nagiging gawin na namin. In the name of Jesus, we are intentional right now that our minds will be renewed, will be transformed. We have the mind of Jesus. Taglay namin ang kaisipan ni Kristo. Managumpay ang kaisipan ng aming Panginoon Yesus at matakwil anumang mali sa aming kaisipan. Mabago na yung mga salita. Salamat po aming Diyos. Dinadala ko yung mga anak. Pagpalahin mo po sila, lalo silang sumulong lumakas at huwag matalo ng anumang sitwasyon. Makita namin na sa lahat ng bagay ay may paraan, may solusyon. We thank you and we honor you today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming po salamat. Love you po. God bless you po, Pastor Carmela.
Thank you po. Excited po ako sa next Sunday. Okay, baka may mga importante pa po, Pastora.